Sa sulok, kung saan ang tahanan ay hindi natutuyo at ang kapalaran sa bahay sumusuyo. Dito makikita ang hirap sa bawat araw na dumaraan. Kahit na kaunting ambon lamang, tahanan nila ay unting-unting nilalaman ng baha. Saksihan ng kanilang buhay sa dokumentaryong ito. Alamin ang kanilang kwento, puso'y mabibigo. Samahan natin sila sa kanilang pagbangon. Sa sulok kung saan ang pag-asa'y patuloy na umaahon. Ako po si Jane De Omania. Jane de Omania po, no? Matagal na po kayo nakatira po dito sa sulok? Matagal na, 8 years na. Ito po yung mga karagdagan po naming tanong. Ano po ang pinakamalaking hamon na kinakaharap mo sa pamumuhay sa isang lugar na madalas bahain? Pagka sobrang malaki ang tubig, hindi kami makapaghanap buhay, walang trabaho, hindi kami makakaraan dyan, ng walang, kailangan talaga lulusong ka. Kasi hindi ka makakabili ng pagkain pag di ka lulusong. Yung mga anak niyo po nag-aaral po, Oo, mga nag-aaral yan. ilan po sila? 4. Paano po pagka halimbawa baha po, paano po sila nakakapasok po? Nag-a-announce agad ng walang pasok yung mga teacher nila. Pero yung high school ko, hindi agad-agad nag-a-announce eh. Yung mga elementary lang. Pag malaki high tide, walang pasok. O kaya, tas pinapasan ko, pag natatapat na, pinapasan ko yung grade 1 ko. Hindi naman po ba naaapektuhan yung health nila? Kasi po syempre, napapaligiran po kayo ng tubig po. Ano lang, yung pangkaraniwan, sumasakatan siya, medyo maano yung mga ubo-ubos, ayun na. Pero mas maano sa kanila yung tiyan nila kasi nga, tingaw ng tubig. Lagi po yun. Yung gripo niyo po naaapektuhan din po, ganun. Oh, ayan, nakalusong sa bahay yung tubig namin yung hose. Paano nakakaapekto ang madalas na pagbaha sa iyong pang-araw-araw na buhay, trabaho at pamilya po? Sa asawa ko kasi yung sobrang mahirap pagka sobrang laki ng tubig, may mga baha, ganun. Pati siya walang trabaho, pati ako walang Pwede trabaho. po ba namin malaman kung ano pong trabaho ng asawa niyo po? Nag-aano siya eh. Sa bituka ng baboy, yung ng longganisa, yung isaw, hihipan nila. So pag baha po dito, hindi po nakakapasok si kuya, Hindi hindi po sila kayo nakakapasok. Kasi yung gawaan din po nila doon, naabot din. Sa mga ilang araw po na tumatagal po yung baha dito sa inyo po? Ayan, mula June hanggang December na yan, yung tubig na yan. Ang alis ng tubig niyan, January na. Ganyan na, dagdag lang siya ng dagdag pagka hindi naman siya, pagka July lang pinakamalaki ang tubig. Na-permis na dyan, hindi na maalis. Halimbawa isang linggo pong may baha, hindi nakakapasok si kuya, kayo po. Paano po kayo dito yung pamumuhay niyo po? Dito, wala pong tindahan dito sa paligid niyo po. Ang tindahan nandun sa, lalabas pa kami. Opo. Nakakabili po kayo pag baha po. Nakakabili naman yung asawa kong lumalabas pag kinakailangan talaga. Ano ang ginagawa mo para maghanda sa isang baha po? Pagka alam ko nang may bagyo, tinataas ko na yung mga gamit namin. Papabili na ako sa asawa ko ng bigas namin, mga tinapay ng mga bata, kape, asukal yan, dilata yun. Kahit paunti-unti, utay-utay lang ang bili bago lumaki ang tubig, bago lumaki ang may bagyo. Paano po kung dumating po sa point na halimbawa, kapos po tapos baha po, ganun? Lumalapit na lang ako sa biyanan ko. Mahirap po yung buhay dito po. Yung mga kapitbahay niyo po, ganun din po. Yung kapitbahay ko, papa ko, may na rin kasi bedridden. So, mas nahihirapan din po sila. Paano po yung pag, halimbawa, baha, tas bedridden si tatay? May taas naman po ba yung bahay nila? Yung sa kabila po, yun, yung kabila, may taas talaga. Nararanasan niyo pong lumikas po? Nung wala pa papa ko, doon kami lumilikas sa biyanan ko. Ngayon, hindi ko na maiwan kasi nga walang magbabantay. Ngayon kasi nasa ospital, kaya
Pwede ka bang magbahagi ng isang partikular na kwento o alaala na nagpapakita ng mga paghihirap o katatagan ng pamumuhay dito? Ano ba? Ano ba? Paano nga? Ano po, pwede ka bang magbahagi ng isang partikular na kwento o alaala na nagpapakita ng paghihirap o katatagan ng pamumuhay dito? Yung dumating po sa point na sinubok po talaga yung buhay niyo as parent, as anak po, ganon. Eh, maraming sinubok talaga ako nung pagka nawala ng trabaho ang asawa ko, nadisgrasya pa dahil naputol yung kamay. Tapos pagka nagkakasakit ang mga anak ko, hindi ko alam na saan kami kukuha ng pambibili ng ano. Kasi nga, isang taon din siyang walang trabaho nun kasi natanggal siya sa trabaho dahil gawa nga na naputol ang kamay. Kaya, hindi ko alam kung saan kami nun Pero may lumalapit kami sa binan ko nun. Yun lang talaga kami ang lumalapit. Kung meron man pong pangyayari po sa buhay niyo ate na hindi niyo po makakalimutan na nangyari sa dakong to, ano po yun? Yun nga, yung nangyari sa buhay ko, sa buhay namin, na hindi namin na-expect na dati, hindi naman nangyayari. Nakikita mo lang sa iba ngayon, nararanasan namin. Yung paglaki ng tubig, pag-evacuate, pagpila sa mga ayuda, para lang makakain ka, kami. Dati hindi namin natitikman yan. Yun lang. Dumating po ba sa point na inisip niyo po na mangupahan na lang po, lumipat ng bahay? Dati iniisip ko yan nung may mga maliliit pa yung mga anak ko. Kaso, kailangan maging practical dahil maraming bayarin, gastusin. Mas pinipilit na lang namin magtiis dito, magtiyaga. Dahil para sa namin, gastos araw-araw. Dahil mahirap na kung mangungupahan kami. Isa lang nagtatrabaho sa amin. Extra lang ako. Kung meron po kayong isang hinaing po na nais iparating, ano po yun? Ang gusto ko lang naman, magawa ng paraan yung ng tubig. Mawala man lang kahit paano para yung mga bata nakakapaglaro diyan sa labas namin. Ngayon, di na makapaglaro. Lagi na lang sa loob ng bahay. Dahil nga, ganyan, lumabas kami, madudulas sila. Putek, yung tulay pa namin. Speaking po sa tulay nyo ate, may mga pagkakataon po ba na may nahulog? Kasi po, yung mga kawayan, yung mga kahoy na tinutulayan, marurupok na po. May mga pagkakataon po ba na nahulog kayo, yung mga bata po na disgrasya? Ganyan, pag umuulan, madalas akong madulas dyan, nalalaglag lahat mga bata. Pagka naman natuyo na, naarawan na, pag namali ka ng tapak, umurupok na. Kahit mga anak ko, yung asawa ko nalalaglag na rin dyan. Pagka namali ng tapak, hanggang binti nila ang tubig. Bale, sino po nagpagawa ng tulay po dyan sa labas? Yung tulay na yan, simulat sa pool na tumira kami lahat ng nakatira dito ang nag-ambagan dyan. Nilapit na namin yan sa kapitan namin, sa mga konsehal. Hindi kami tinugunan. Kasi nga daw po, private property daw itong namin lugar. Kaya hindi kami nabigyan ng kahit anong tulong. Kaya ang ginawa namin, gumawa kami ng paraan para makaraan kami diyan. Nag-ambaga kami, bumili kami kawayan, kahoy, pako, panali, lubid, para lang makagawa kami ng daan. Hello Bunso, anong pangalan mo? Ako po si John Model de Omaña and panganay na anak po ni Jane de Omaña. Ano yung mga hirap na nararanasan mo dito sa lugar nyo? Pag po papasok na po sa eskwela na bae, hindi po makadaan ng maayos at pag po babiyahe, yung nababasa po dahil yung mga tricycle is mabababa. Ngayon, dahil po ba, wala naman po kaming gamit na bota gumagawa na lang po ng mga sariling daan para po makadaan. Pwede ba namin malaman kung ano yung pangarap mo sa buhay at para sa pamilya mo? Gusto ko pong
paglaki ko po gusto ko pong maiahon ng aking pamilya sa kahirapan at kami po ay makaalis dito sa puro baha po at magkaroon po kami ng magandang buhay sa future. At para po hindi na po kami maghirap po dito na dadaan po sa tulay. Minsan po nalalaglag. Ganun. May gusto ka ba sabihin kay mama at papa mo? Gusto ko lang po sabihin sa kanila na sana umaba po yung buhay nito. Huwag po sila magkasakit at masubaybayan po nila kaming lumaki. Sa mga kapatid mo, Gusto ko lang po na lumaki sila ng mabuti. At mag-aral sila ng mabuti. Huwag po sila mag-alala dahil nandito lang po si Kuya. hello, anong pangalan mo? Ako po si Madeline Jane D. De Omania, ang pangalawang anak ni Jane De Omania. Ano yung mga hirap na nararanasan mo dito sa lugar nyo? Pag pumatas ang tubig, lagi po kaming nag-ibang bahay po para po hindi po mabasa ng tubig. In the near future, ano yung gusto mong pangarap mo sa buhay at para sa pamilya mo? Ang pangarap ko po ay maging isang guro upang turuan ko po ang aking mga kapatid at syempre para makatulong na rin po sa aking mga magulang. At maturuan ko rin po ang ibang bata para hindi po sila mahirapan sa pag-aaral. Yun lang. Anong message mo kay mama at papa mo? Maraming salamat dahil pinag-aaral niyo po ako ng mabuti. At lahat po ng mga nakukuha ko sa school ay para sa inyo. At sana ay habaan niyo po. At sana po, abaan pa po ni Lord ang inyong buhay. At maraming salamat po sa lahat ng ginagawa niyo. I love you. Thank you. Hello po, Ate Jane. Pwede po ba namin malaman kung ano po yung mga gusto niyo pong sabihin sa asawa at mga anak niyo po? Una, sa mga anak ko, mag-aral mabuti. Kahit matitigas ang ulo nyo, magpakabait kayo. Mahal na mahal namin kayo ng dada nyo. At sa asawa ko, salamat sa sakripisyo. 2:00 pa lang, bumabangon na, naghahanap buhay na. Ingatan ka naman ni Lord. Bigyan ka pa ng kalakasan para sa ating mga anak. Mahal na mahal ka namin. Salamat sa sakripisyo mo, De. Ay. Sa dulo ng ating paglalakbay, ating natanto ang bigat ng buhay sa pamilyang ito. Mga tinig na di naririnig sa gitna ng kawalan, ngunit sa araw-araw sila'y lumalaban. Sa kabila ng lahat, pangarap nilang buhay. Para sa kinabukasan, sila'y naghihintay. Salamat sa pagsama sa kwento ng sulok na may puso nating maging bukas at hindi maging tuldok.